Tinawag ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ni dating Economic Advisor Michael Yang at Alan Lim na iniuugnay sa droga. May intelligence report daw siya pero ipinagkibit-balikat lang daw ito ng PNP at PDEA. May report si Tina Panganiban Perez. Napaiyak si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban nang makita sa pagdinig ng House Quad Committee ang dating anti-illegal drugs operative na si Eduardo Asierto. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. 2018 nang idawit ni Guban si Asierto sa pagpuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na inilagay sa magnetic lifters. Kalaunan sinabi ni Guban na nabilitan lang siyang ituro si Asierto sa takot kina Davao Congressman Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pati na rin umano kay dating Economic Advisor Michael Yang na talaga umanong may kinalaban sa pagpuslit ng droga. Ilan ang namatay? Dahil po dyan sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Hindi tinukoy ni Guban kung sino-sino ang mga miyembro ng Davao Mafia at kung sino ang sinasabi niyang reyna. Imbitado sina Guban at Asierto sa pagdinig ng Quadcom ukol sa Duterte drug war. Ayon kay Asierto, dati pa siyang may impormasyong sangkot sa droga si Yang at kanyang kasosyo na si Alan Lim. Isinumita raw niya ang kanyang intelligence report sa PNP at PDEA pero hindi ito pinansin. Nadiskubre namin yung proteksyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is sinaraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binaril, namatay. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Hinihinga namin ang pahayag sina Yang at Congressman Pulong Duterte. Wala sa pagdinig sa Attorney Carpio. At humingi muna ng kopya ng mga affidavit ng mga testigo. Hindi sumipot si dating Pangulong Duterte dahil duda raw siya sa integridad ng Quadcom ayon sa sulat ng kanyang abogado sa Quadcom. Hindi nakapagpigil ang ilang chair ng Quadcom ng Kamara sa mga batikos ng dating Pangulo at mga kaalyado nito. Gayong wala naman daw bahid politika ang kanilang investigasyon. Enough! Enough with the gaslighting! Enough with the distractions! Enough with the squid tactics! We cannot be knocked off course by words meant to confuse or mislead. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iisang tao lang si Alan Lim at si Lin Wei Xiong na financial manager ng Pharmally Pharmaceutical Corporation. Sinabi ni PDEA Director General Moro Lazo sa pagninig ng Quadcom ng Kamara. Sabi ni Lazo, nagmatch ang impormasyon ng kanilang informant at ang impormasyong hawak ng dating polis na si Eduardo Asierto. May iba't ibang alias daw si Lin. Iginit naman ng Mrs. ni Lin, Wei Xiong, na si Rose Nono Lin, na iisa lang ang alam niyang pangalan ng asawa niya. Naharap ngayon si Lim sa kasong graft dahil sa maanumalyang umanong pagbili ng COVID-19 supplies.